Sa panahon ng inflation at kung ano nung krisis, may tanong ako, may mga pag-aari ka ba na kahit anong mangyari, hindi nawawala ang value? O baka naman puro liability ang meron ka? Ang totoo, hindi lahat ng pag-aari mo ay asset. At ang masaklap, yung iba na tingin mo ay asset, yun pa pala ang nagpapabigat sa'yo. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang dalawang uri ng asset na hindi ka talaga malulugi. Ito ang mga bagay na kahit anong mangyari sa ekonomiya, panatag ka pa rin. Kaya kung ayaw mong masayang ang perang pinaghirapan mo, make sure na panoorin ang video natin hanggang dulo. Pero before we start, like and subscribe at i-hit ang notification bell. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, assets na safe kahit may krisis. Ito yung uri ng asset na kahit may pandemic, economic crash, ay hindi basta-basta nawawala ang value. Hindi man ito ang magpapalago ng pera mo, pero ito yung sasalba sa'yo. Kaya kung gusto mong maging financially secure, importante ang mga assets na ito. Kasi kahit anong galing mo sa pagnenegosyo o sa investing, kung wala kang safety net, isang emergency lang, ubos lahat ng pinaghirapan mo. Kaya naman importanteng asset na meron ka ay lupa o real estate. Ang lupa, hindi nawawala at hindi mo basta-basta mapapalitan. Fix lang ang dami nito sa mundo. Habang ang populasyon, padami ng padami. Kaya habang tumatagal, lalong tumataas ang demand. At kasabay niyan, yung pagtaas ng value nito. Kaya kahit may krisis, bihirang bumaba ang halaga ng lupa. Naalala ko nga yung kwento ng lolo ko. Dati, ang bili niya sa lupa ay 10,000 pesos lang. Which is malaking halaga na rin yun nung araw. Pero kung ikukumpara natin ngayon, base sa philjet.com, ang 10,000 pesos na ito ay nasa 252,000 pesos na ang value ngayon. Pero ang presyuhan ng lupa sa area na yun ngayon, umaabot na ng 500,000 pesos to 1 million pesos. Kaya grabe, no? Tapos eventually, posible pang tumaas yung presyo nito dahil unti-unti ring na-develop yung lugar. Dati walang mall, ngayon meron na. Meron na ring schools, mga businesses, and so on. Hindi ito tulad ng gadgets o kotse na bumabagsak ang value taon-taon. Kaya kung nasa tamang location at long-term ang mindset mo, the best asset ang lupa. Up next, emergency fund. Ito yung isa sa pinakasimpleng asset pero hindi ginagawa ng marami. Kapag may emergency fund ka, hindi ka matatakot mawala ng trabaho o magkasakit. Ibig sabihin, kahit temporarily bumagsak ang income mo, may buffer ka pa rin. Ang ideal, at least 3 to 6 months worth ng gastos mo. Isa rin itong way para hindi ka mapilitang kumapit sa utang na may malaking interest. Emergency fund is your first line of defense laban sa mga biglaang downtimes. Next, insurance. Akala ng iba, gastos lang ang insurance. Pero kung ikaw ang breadwinner ng pamilya mo or ikaw ay meron ng sariling pamilya, dapat isa ito sa una mong inaasikaso. Kasi kahit may negosyo o trabaho ka, kapag bigla kang na-ospital at walang pambayad, ubos ang savings mo. Imagine mo, na-ospital ka, ang bill mo ay 300,000 pesos. Pero kung may health insurance ka, posibleng makover na yan lahat. Walang mababawasan savings mo at walang mangungutang para sa'yo. Life insurance naman, kung may anak ka, asawa o magulang na umaasa sa'yo, this is the least you can do. Yung 1,500 pesos mo per month, pwedeng maging milyon yan para sa pamilya na may iwan mo kung sakaling may mangyari sa'yo. Kaya kapag may insurance ka, hindi lang pera ang nakukuha mo, kundi peace of mind. Hindi mo man siya ma-appreciate ngayon, pero kapag may nangyari, hindi ka mauubusan ng pera o mababaon sa utang. Isang asset na literal na magliligtas sa'yo sa matinding pagbagsak. Pero may isa pang asset na ginagamit ng mga mayaman para panatilihin ang yaman nila kahit bumagsak ang ekonomiya. Optional ito pero sobrang powerful. Next, gold o precious metals. Sa panahon na bumababa ang value ng pera dahil sa inflation, yung stock market bumabagsak, pero ang gold at precious metals ay hindi basta-basta naapektuhan. Hindi siya pang active income. Hindi siya tulad ng negosyo o stocks na posibleng kumita buwan-buwan. Pero kung long-term ang usapan, isa to sa pinaka matibay. In fact, maraming bansa ang may gold reserves para protektahan ang ekonomiya nila pag may global crisis. Yung ibang mayayaman, may part ng yaman nila na nakapark lang sa physical gold kasi hindi ito basta-basta nawawalan ng value. Kaya kung may extra kang pera,
at gusto mo ng long-term protector ng yaman mo, gold is worth considering. Up next, high interest digital bank savings. Ito ang modernong alkansya ng mga matatalino sa pera. Mas mataas ang interest nito kaysa sa traditional banks. May nag-aalok ng 4% to 6% interest per year. Minsan may mga promo pa na mas mataas pa dito ang magiging interest. Accessible din via phone, safe at regulated ng BSP. Hindi naman kailangan na malaking amount yung ilalagay mo dito kaagad. Kahit 1,000 pesos per month lang yan, basta consistent ka, lalaki rin yan. Apps like GCash, Maya, Cbank, GoTime, lahat ito ay nagbibigay ng mas mataas na interest kaysa sa old school bank accounts. Kung mag-iipon ka na rin lang, ilagay mo na rin sa kumikita ng mas mataas kahit papaano. Okay, natapos na natin ang first part, yung mga pang-safety na assets. Ngayon, ready ka na ba sa mga assets na hindi lang pang proteksyon, kundi para mas kumita ka pa ng pera? Next. Number 2, assets na income producing. Ito naman yung asset na kumikita para sa'yo. Hindi lang sila nakatambak, pero meron itong balik, may cash flow. Pwedeng buwan-buwan, linggo-linggo, o kahit araw-araw may dumadaloy na income. Kung ang safe assets ang panangga, ito naman ang sandata mo para umasenso. Kasi kung gusto mong hindi lang makasurvive at gusto mong lumakas financially, kailangan mo ng assets na kumikita kahit natutulog ka. At dito nagsisimula ang tunay na pagyaman. Kaya ito ang first asset natin, side hustle tools. Laptop, printer, cellphone o kahit bike. Kung ginagamit mo mga ito para kumita ng pera, asset yan. Kung yung laptop mo hindi lang pang Netflix or pang games, pero nagagamit mo for your business sa iyong freelancing work, gaya ng editing or script writing, asset pa rin yan kung tutusin. Hindi na ito pwedeng i-consider as luho lang, pero as an investment na rin, since tool mo rin ito para mag-make money. Kaya ang tanong, may gamit ka ba na pwede mong gawing source ng kita? Kasi baka yan na pala ang susi mo para sa iyong extra income. Next, franchise o negosyo na may proof of concept. Ayaw mo magsimula from scratch? Then look for businesses na may sistema na. Franchise ng food cart, water refilling station, laundry, fast food, at iba pa. Hindi guaranteed ang success, pero at least meron ka ng structure, brand recall, potential customers, at support system. Importanteng tandaan, don't just buy hype, buy proof. Tingnan mo kung kumikita ba talaga yung ibang branches. Baka naman pinapabayaan lang yan ng franchisors. Kaya wag papadala dun sa mga franchise-franchisean lang na wala pang solid na foundation. Baka wala pang 2 taon yan, nagpapa-franchise na. Wala pang multiple branches, nagpapa-franchise na rin. Kasi most likely, ang pinagkakitaan lang nila is yung mga franchisee. Pero yung sarili nilang business, hindi kumikita. So kung kaya, doon ka na sa mga sikat at matagal na talagang brands, yung mga established na. Yun na yung kunin yung franchise, wag yung mga biglang sulpot at pa-hype lang sa social media. Pero, paano kung may asset na kahit hindi mo bantayan araw-araw, may dumarating na kita buwan-buwan? Yung tipong habang tulog ka, may pumapasok sa bangko o GCash mo. Kaya next, rental property. Ito ang isa sa pinaka-classic na source ng passive income. Kung may extra kang unit, kwarto o bahay, baka pwede mo na yang paupahan monthly o kahit via Airbnb. O mataas ang kapital sa simula pero kapalit nito, consistent ang kita. Pwede ka magparent ng apartment, condo, bed space o commercial space. Depende sa location at demand. Speaking of location, yan ang susi. Kailangan yung property mo ay malapit sa trabaho, sakayan o sa schools. At higit sa lahat, salain ang tenants. Make sure may stable silang income para hindi ka mahirapan sa pagsingil. Ang maganda dito, kahit hindi ka na hands-on, may pumapasok pa ring pera buwan-buwan. Pwede mong ipamanage sa iba habang ang value ng property mo tumataas pa over time. Pero warning, hindi to passive in the beginning. Kailangan din ng matinding effort. Up next, digital real estate. Anong ibig sabihin? Ito yung mga website, YouTube channel, Facebook page, TikTok, IG o Shopify store na pwedeng pagkakitaan.
Ang kagandahan dito, low startup cost pero scalable ang kita. Nag-start ka sa cellphone lang at wifi, pero kapag lumaki ang audience mo, pwede kang kumita sa ads, sarili mong products, sponsorship, affiliate, membership, and more. Ang tanong, paano mo mabubuo ang digital assets na yan kung wala ka pang sapat na skills? Kasi kahit may cellphone ka, kung wala kang alam sa paggawa ng content, marketing, o freelancing, walang kikitain yan. Kaya up next, ang pinaka-importanting asset na kahit hindi mo pwedeng hawakan, pero kaya kang payamanin habang buhay. Skills investment. Ito ang asset na hindi ka malulugi at hindi mo mawala kahit anong mangyari. Walang asset na mas powerful kaysa sa sarili mong skills. Nag-aral ka ng video editing, pwedeng sideline yan o full-time business. Natuto ka ng accounting, pwede kang mag-freelance din. Magaling kang mag-English, pwede kang magturo online. Hindi mo kailangan maging pinakamagaling sa lahat. Ang kailangan mo lang ay skills na may demand at disiplina na i-level up pa ito. Kasi sa panahon ngayon, kung wala kang asset pero may skill ka, hindi ka kailanman maghihirap. Next, financial knowledge. Ito ang pinaka-underrated pero pinaka-importanteng asset. Hindi ito mananakaw ng iba at pag meron ka nito, hindi ka madaling maluloko. Marunong ka mag-budget, hindi ka mababon sa utang. Marunong ka umiwas sa luho, mas mabilis lumaki ang ipon mo. Marunong ka mag-invest, hindi ka lang basta gumagastos, nagpapalago ka pa. Ang pinakamagandang part, kahit malit ang income mo, kaya mong palakin ang natitira. At kahit mawalan ka ng trabaho, ng gadget o ng pera, yung alam mo, nandyan pa rin. At sa panahon ngayon, ang taong may financial knowledge, may unfair advantage sa buhay. Lahat ng mga asset na nabanggit natin, hindi yan magic. May kaakibat na risk, effort at diskarte. Hindi ito guaranteed na kikita agad, kaya mahalaga pa rin na mag-research ka at siguraduhin mong pera lang na kaya mong i-risk ang ginagamit mo. Walang perfect investment. Ang mahalaga, inform ka at kalmado kang magdesisyon. Kaya kung pagsasamahin mo ang dalawang uri ng asset na tinuro natin plus tamang diskarte at mindset, panalo ka talaga. Dahan-dahan lang, simulan mo sa isa o dalawa, tapos unti-unting palakasin habang binubuo mo ang foundation mo sa pagyaman. At alam mo bang may dapat kang munang gawin para tuluyan kang umasenso at yumaman? Panoorin mo tong video natin kung bakit importanteng magmukhang mahirap habang binubuo mo ang iyong yaman. Watch now!